So this time na tuturuan ko naman kayo no paano mag set up ng ads. So dito sa aking dashboard no, pasilip muna no sa income natin no dito sa dashboard natin. So ito makikita mo. So dito magtuturo ako no paano mag set up ng ads. So dito punta tayo dito sa Digipreneur Academy. So dito sa business course, then we have paid advertisement. So dyan no ituturo ko sa inyo, panoorin nyo no yung ating Facebook ads setup no. So ito no, panoorin natin no. Hello guys! Welcome to Extreme Success Philippines. This is Coach Bry Lapduhan at pag-uusapan natin ngayon on how to effectively automate your business and produce sales and customers for your business. Again, no, I hope na mag-enjoy kayo at marami kayong matutunan sa training na to. So, here we go. So, ayun nga, pag-usapan natin on how to effectively automate your business and produce sales and customers for your business. So, ang goal nito is for us to effectively apply the basic automation process for your business. Dito mapag-uusapan natin yung automation, SMS, email, chatbot, at the same time yung Facebook ads, okay? Ano ba yung kailangan na proseso sa isang business para ma-scale natin at ma-automate natin yung business na yan? Okay? So, pag-usapan natin yung business process. Una, magsisimula yan sa'yo. Okay? And then, pupunta yan sa tinatawag nating shop or website. Yan yung susunod. Kung pag wala ka namang shop or website, yan yung landing page or funnel. And then, dito pumapasok yung Facebook marketing. Okay? And then, unlimited customers, then papasok yung messenger automation, and then magko-convert ito hanggang sa maging income. So, ayan yung magiging proseso natin. So, mula sa'yo, okay, gagawa ka ng sarili mong website, and then i-ads natin yan, i-Facebook marketing natin yan, attract natin yung customers, and then i-automate natin yung automation natin, messenger, chatbot, SMS, email, at mako-convert natin yan at magiging income. So, always remember, no, may tinatawag na big fish at small fish. Anong ibig sabihin yan? Okay? Pwedeng ikaw yung small business. Yung big fish, ayan yung threats to your survival. Okay? So, yan yun, no? Been there, done that, no? Yan yung nangyayari ngayon. Kinakain ng malalaking isda yung maliliit na isda. Okay? Kaya naman, kailangan mag-improve na rin tayo. For example, sari-sari store. Okay? Ngayon, kung may sari-sari store at mini-stop magkatabi, saan ka kaya pupunta? Malamang sa mini-stop ka na pupunta, right? So, yan yung sinasabing kinakain ng malalaking negosyo, yung maliliit na negosyo. So, anong kailangan mong gawin? Okay? It's not longer about the big fish eating the small fish. Yan kasi yung dati. Ngayon, it's about the fast fish eating the slow. Kung mas mabilis ka, okay, mas pwede mong, kahit na yung malalaki, kaya mong talunin kung mas mabilis ka. Kaya again, babalik tayo sa proseso ng business mo. Ikaw, gagawa ka ng website mo, shop mo, online store mo, or funnel mo. And then, yung Facebook marketing, unlimited customers, i-automate natin yan, saka magko-convert, and then magkakaroon ka ng income. Okay? So, ano ba yung mga uumpisahan natin? Okay? So, yung store mo, yung website mo, or yung Facebook page mo, yung business page mo, diyan tayo magsisimula. Okay? So, paano ba tayo gumawa ng page? Importante kasi, bago tayo magsimula ng Facebook ads, kailangan marunong tayo gumawa ng page. So, i-click nyo lang yung page na yan. Nakikita nyo naman siguro. Okay? Nakikita nyo naman yung page. No? I-click nyo lang yan. And then, once na maklik nyo yan, ito yon, create new page. Okay? Nakikita nyo naman, clear naman. Create new page. At kapag nag-create ka ng page na yan, yan na yun. Yan na yung process natin. No? May shop ka na or website ka na. Okay? Next will be Facebook advertising. Okay? Through Facebook advertising, we can find target and send out a message to a precisely
specified target audience to attract users to like the page, communicate with the brand, and to close it and become a customer. Okay, so yung shop natin o yung website natin, kung wala pa tayo nun, pwedeng yung Facebook page muna. Okay? So, dati, ang ginagawa natin to market is through newspaper, magazines, diba? Pwede ka magbigay ng flyers, pwedeng mga billboards, pwedeng mga radio, diba? At mga TV advertising. Yan yung mga dating ginagawa. Ngayon, makabago na. Facebook ads na. May TikTok ads, YouTube ads, Instagram ads, Google ads. Pero, ang pinakamaganda dyan is Facebook ads pa rin. Why Facebook ads? Because it is one of the most important tools in successful online advertising. As in, sobrang importante ng tools na to. Okay? Ang possibility of instant communication with potential customers. Dati kapag sa newspaper, syempre, tatawagan pa or hintayin mo kung kailan tatawag. Dito, kapag nag-click sila, pwede mo agad kausapin. Okay? And then, allow precise targeting based on demographic, characteristic, different interests on users' profile, as well as their preferred way of using Facebook. Pwedeng mobile phones, computers, etc. Kaya mahalaga yung Facebook ads kasi may data si Facebook. Okay? Kung sino yung gusto mo ba yung mga mobile users o yung mga nasa computer? Gusto mo ba yung mga taga Maynila o taga probinsya o taga ibang bansa? Pwede mo sabihin kay Facebook yung gusto mong taong makakita ng ads mo. Okay? And then, ang kagandahan, pwede mo itong matutunan at ang pinakamaganda, pwede mo itong i-leverage. Okay? Pwede mo siyang mas mapalaki. So, isipin mo para itong isang vending machine. Okay? Isang vending machine, kapag nilagay mo yung pera mo, okay, pag naglagay ka ng pera, pipiliin mo ngayon sa mga soft drinks na yan kung alin yung lalabas. Okay? So ngayon, ganun din sa Facebook. Pag naglagay ka ng pera sa Facebook, pipiliin mo, gusto kong kausapin mga OFW. Ibibigay niya ngayon mga OFW. Gusto ko dito yung mga negosyante lang. Ibibigay niya sa inyo mga negosyante lang. Okay? Ganun kaganda si Facebook ads. So, tandaan mo to, okay? Never outsource Facebook advertising without knowing the platform and basic. Huwag ka munang mag-hire ng iba or huwag ka munang pumunta sa iba hanggat hindi mo pa alam yung platform at yung mga basic. Kahit yung basic lang. Or else baka maloko ka. So, let me set some expectation, okay? Facebook ads is not a magic trick. Hindi yan kapag nagbigay ka ng pera, automatic may kita ka na. Okay? Bakit kaya nagbigay ako ng 1,000 kay Facebook, wala namang kinita eh. Hindi siya magic trick, guys. Kaya kailangan nyo maintindihan, kailangan nyo ipaintindi sa mga customers ninyo or natin na ang Facebook ads, hindi yan magic trick. Okay? Tutulungan ka nito magkaroon ng maraming customers pero hindi ka nito ima-magic na okay, yung mga customer na to automatic bibili. Kasi depende pa rin yan sa ino-offer mo. Okay? So, ano pa? Facebook is not a guarantee. Okay? Marami nang yumaman sa Facebook pero hindi ibig sabihin nito payayamanin ka nito agad. Yung iba kasi nag-expect na pag nagbigay ng 1,000, magbibigay agad ng 10,000. Hindi po ganun. Okay? Meron dapat mga tamang techniques na ituturo ko rin mamaya para mas maging effective yung Facebook. Pero sana, huwag kayo agad mag-expect na, pag nagbigay ako ng 3,000, magiging 30,000 agad. Hindi po ganun. Okay? Set muna natin yung expectation na yan. Ano pa? Facebook ad is not a secret. It's just one piece of the puzzle. Okay? Akala nila Facebook ads lang yung sagot. Hindi po. Kaya nga may chatbot, SMS, email, webinar, okay, presentation. Kasi yung Facebook ads is just one piece of the puzzle. Okay? So take note of this, guys. If your product is not sellable offline or organically, expect that it is not also sell online. Kung hindi mo yan mabenta sa labas, huwag mong expect mabenta yan sa online. Okay? Make sure muna na mabenta yan sa labas or sa mga, kahit man lang sa kapitbahay, kaibigan, kakilala. Okay? Alam mo, mabenta kaya to. Subukan mo muna ibenta. Okay? Or mga Facebook friends mo lang muna.
Okay? Kasi kung i-ano mo agad, gagastasan ka agad ng 10,000. Di mo pa naman alam kung mabenta yan, di ba? Tapos nag-expect ka agad. Huwag ganon. Okay? Next, do not take Facebook advertising as get-rich-quick scheme. Ito, marami ditong naloloko. Nakala nila pag nag-Facebook at sila, yayaman na sila agad. Hindi po ganon, okay? Again, isa lang si Facebook sa paraan para yumaman, pero hindi siya yung dahilan ba't kaya yaman. Ang dahilan ay ikaw. Kasi ready ka na para yumaman. Okay? Next, you must have the right target audience. Tandaan nyo tong word na to, right target audience. Kasi pag wala kang tamang target audience, I promise you, mahihirapan ka na makabenta online. If you are targeting the wrong people with your product, it will not sell. Para mong sinasabing, oy, bumili ka ng halo-halo tapos nandun ka sa North Pole, di ba? Or magbenta ka ng, ano ba yan? Magbenta ka ng isang bagay, magbenta ka ng burger sa labas ng buffet. Diba? Bentahan mo yung mga busog na tao. Okay, bentahan mo ng burger yon, no? Maling product sa maling audience. Next is you must have an irresistible offer. Pag wala kang irresistible offer, hindi yan bebenta ng malakas sa Facebook. Kailangan mo munang gumawa ng irresistible offer. Next is you must have a solid follow-up strategy. Kasi people will not buy agad-agad. Not all people will buy agad-agad. Sometimes it takes 5 to 12 follow-ups. Tandaan niyo yan, ha? 5 to 12 follow-ups bago bumili yung kliyente. Kaya mahalaga yung SMS, email, tsaka chatbot. Kasi kapag hindi mo yan, isa pa, telemarketing. Pag hindi mo yan chinat, hindi mo yan tinawagan, no? Hindi ka nag-follow up, hindi yan agad-agad bibili sa'yo. And next is you must invest in money that you are willing to lose. Ibig sabihin guys, no, make sure na hindi laging Pasko sa Facebook ads. Minsan nasusunog talaga yung pera mo, minsan ako nasunugan na ako ng 10,000, walang bumili sa 10,000, 'di ba? Kahit na magkamali ka ng 8 beses o 9 beses, kailangan mo lang isa. Kapag nagkaroon ka ng isang Facebook ads, kahit nalugi ka ng 9,000, yung pang 10,000 mo is talagang naging success yung campaign mo sa Facebook ads, bawi yung 9,000, sobra-sobra pa. Okay? You only need to be right once. Okay? Pero again, you should invest the money you are willing to lose. Kung wala kang pera ngayon, kaya ang pera mo lang, paisanda, mag-organic marketing ka muna. Kaya may training tayo dyan. Pero kung meron ka ng kahit papano, 5,000 na willing kang mawala sa'yo. Okay? Yung tipong hindi ka naman magugutom kapag nawala yung 5,000, then i-ads mo yan. Baka maging 10,000 yan. Okay? Clear naman so far? I hope it's clear. And then, last, you must be a risk taker. Okay? May risk po sa pag-a-ads. Kaya nga dapat inaalam mo ng maayos. Hindi sa tinatakot kita, pero may risk talaga sa lahat ng bagay. And the more risk, the more bigger the result can be. At alam naman natin, yung mga nag-take ng risk sa Facebook ads, sila yung mga mas kumita ng malaki. Okay? So, anong sikreto sa Facebook ads? Know your customer. So, pagtatanungin natin yung mga kliyente natin, no? Tandaan nyo yan, guys, sa mga nanonood ngayon. Alamin mo yung customers mo. Ma'am, sir, okay, client, ano ba yung gusto mong i-target? Know your customer. Kasi pag alam mo kung sino yung gusto mong i-target, no, mas mabilis kay Facebook na ibigay yan sa'yo. Okay? So, tandaan mo, sa Facebook ads, may 4 na bagay. Demographics, age, sex, location. Gusto mo ba from 24 to 55 years old? Babae ba o lalaki? Taga-Pilipinas ba o taga-ibang bansa? Characteristic is yung interest, hobby, and influence. Gusto mo ba yung mga mahilig sa bag? Gusto mo ba interest nila yung mga Louis Vuitton, mga ganyan? Characteristic yan. Number 3, kailangan mo malaman yung objections, concerns, and challenges. O yung tinatawag na pain. Okay? Pain. Ano ba yung mga objections nila?
Ano ba yung mga concerns ng mga customers mo? Ano ba yung, saan ba sila nahihirapan? And the number 4 is yung gain. Ano ba yung resultang gustong makuha ng customer mo? Ano ba yung gusto nilang maging outcome, kalabasan? Ano ba yung desire nila o yung gain nila? Ang tawag po dito is the 4-dimensional customer avatar. Kailangan mong gumawa ng customer avatar para maging successful yung Facebook ad campaign mo. Clear? So, before starting, kailangan mo munang i-identify your main goal in your business. Ano ba yung main goal mo sa business? Okay, kumita lang ba? Gusto mo ba na dumami yung customer mo? Okay? So, kailangan alam mo yung goal mo. Okay? Next is list down the current problems you face in your business. Saan ka ba nahihirapan sa negosyo? May magandang produkto ka na, nahihirapan ka bang humanap ng customer? Nahirapan ka ba? May mga customer ka nga pero hindi naman sila bumibili. Nahirapan ka ba mag-close ng sales ng customer? Okay, alamin mo kung anong problema mo. Baka naman may bumibili pero puro reklamo naman yung natatanggap mo. Okay? Next is creating a solid strategy first, from planning the whole Facebook ads funnel, targeting, up to producing compliant ad creatives. Kailangan planuhin muna kung ano ba talaga yung dapat na strategy mo bago ka mag-Facebook ads. And then, asset creation or production. Okay? Kailangan na meron kang budget para sa mga pag-create at pag-produce ng mga magagandang product mo. And of course, dapat willing kang mag-test and verify. Ibig sabihin po sa Facebook ads, bago tayo bumomba ng marami, kailangan muna natin mag-test and verify. No? So, ipapaliwanag natin sa client natin, ma'am, sir, iti-test and verify po muna natin, ha? Hindi po agad-agad tayo bobomba. Siguro budgetan muna natin ng 100, 200. Titignan muna natin kung mabenta yung product, maganda ba yung creatives, maganda ba yung caption. Kapag maganda, kailangan marami kang creatives, at least 2 to 3. 2 to 3 creatives yung kailangan bago mag-ads. Okay? Sulat nyo yan. 2 to 3 creatives yung kailangan bago mag-ads. Kasi ititest mo kung alin sa mga creatives na yan yung nakaka-hook doon sa tao. Okay? Yan, sulat nyo po yan, ha? So, next is, ilan sa mga results, saka na natin yan. Okay? Actually, sige na nga, babasahin lang natin si Ashley, sabi niya rito. Thank you sa advice, Direct. Yes, we can make the target 6 digits income in just a month. My prospects started to grow na, and so my sales. Kahit busy sa job, kampante ako sa business ko na working 24/7. Thank you very much sa Success Technology. Very helpful, especially automation of photo creatives. Sobrang sulit dahil such small amount invest, it will be able to multiply your income. Okay, tandaan ninyo, isa sa pinakamahalaga sa Facebook ads is yung creatives. Mapa-photo man yan or video. Isa pa dyan is si Darren, okay? 5-star for this Success Technology. Brilliant idea you found, Direct. This automated photo creative is just too much than I paid. I'm with the agency who handles social media automation project, and I particularly assigned for photo creation. But since this tool you made is all-in-one, I can now handle multiple such tasks such video automation, even chatbot, and finish them in short period of time, meaning multiple income na din. Earning 6 digits in a week. Ayan, no? So, yan yung mga result. So, pag-usapan muna natin yung mga Facebook policies. Okay? So, kung gusto nyo puntahan yan, basahin nyo po yan, no? facebook.com/policies/ads. Kailangan nyo pong maintindihan yan. Let me just check it. Okay? facebook.com/ okay, ano yan? policies/ads. No, bigyan niyo po ng oras na kahit papaano is tignan, ito po yan, okay, para lang maintindihan ninyo. Alright? So, tignan niyo lang din po ito para familiar din kayo. Okay? So, ayan, ad, landing page, no? What do you do if your ad is rejected? Create a new ad or edit your ad or request another review. Okay?
So, pwede kayong mag-review. Yan po yung gagawin ninyo. Prohibited content, tignan nyo po yung mga nasa community standards. Illegal products, no? Discriminatory practices, yung before and after, pangit, tas gumanda. Ayaw po yung before and after, ayaw niya yan. Ayaw niya po ng mga tobacco and related products. Unsafe substances, weapons, ammunitions, and explosive, bawal po yan. Adult products or services, okay? Adult content, third-party infringements, sensational content, personal attributes, misinformation, controversial content, non-functional landing page, cheating and deceitful practices, grammar and profanity, and basahin niyo po yun, mahaba-haba po ito kung mapapansin ninyo. Alcohol, dating, online gambling, promotions of online pharmacies, promotions of over-the-counter drugs, subscription services, financial and insurance product, ayaw niya yan. Branded content, halimbawa yung Adidas, LV, hindi po pwede yan. Ads about social issues, politics, okay, disclaimer, cryptocurrency, drug and alcohol, cosmetic procedures, social casino, okay, prescription drugs, ayaw niyan yan. Okay? So, ayan, video ads, bawal yung mga drugs, alcohol. So, ayan, no, panoorin nyo po ito, basahin nyo po ito, isa-isa. Hindi ko na po isa-isahin dito. Pero very basic lang naman to. Kailangan nyo itong maintindihan kasi kapag hindi nyo siya naintindihan, marirestrict po kayo. Okay? So, hindi na natin siya isa-isahin. So, pag-aralan nyo yan para hindi ma-restrict yung ads ninyo or yung ads ng client natin or clients ninyo kung nagpa-Facebook ads kayo para sa iba. Okay? Clear? So, next tayo. Sana yun? Okay, next. Ito na. Facebook ad setup. Ano yung mga requirements? Unang-una, kailangan mo ng Facebook account, kailangan mo ng Facebook page, at kailangan mo ng Facebook Business Manager, at kailangan mo ng Facebook ad account, kailangan mo ng payment method, pwedeng credit card, GCash, BDO, BPI, Metrobank. Okay, so yan yung kailangan mo. Kapag meron ka na nito, pwede ka nang mag-ads. Okay? So, let's start. Ready na tayo? Then, let's go. Prepare your Facebook account. So, basic setup. Kailangan mo, syempre, yung personal profile mo, personal page setup mo, business ad account setups, and ad setup. Okay? So, mamaya ituturo ko lahat yan. Okay? Basically, punta ka muna sa your profile. Go to your profile, and then go to settings and privacy, then go to general account settings. Okay? So, isa-isahin natin yan. Saan na ba yung Facebook natin dito? Ito ba yun? Hindi yan. Nasaan na ba yung Facebook natin? Ito yata yun. Just for a moment. Asan na yung incognito natin? Okay, so yan. Ito, ayan. So, Facebook. Okay? So, halimbawa ito yung Facebook. So, hiniram natin yan. Punta tayo sa settings and privacy. Okay? So, ang susunod yan, settings. Okay? So, para hindi tayo mawala, settings and privacy, go to general account settings. Ayan yon, settings. So, ayan. Ayan, settings natin yan. And then, ang next natin, go to general account settings. Ayan, general account settings. So, balik tayo rito sa ating PowerPoint para mas maintindihan ninyo. Okay? So, ang next natin dyan, ito yan, actually, general. Okay? Ito yung pag-prepare, no? Ayan, security and logins. No? Kailangan po ninyong i-turn on yung two-factor authentication. Okay? Ulitin natin, no? So, punta ulit tayo dito sa ating Facebook. Saan na yun? Ano ba yun? Oops, nawala. Okay. Oops. Saan na ba yun? Ayan, ayan. So, pupunta tayo sa security and login. Okay?
i-check nyo yung use two-factor authentication. Okay? Kita nyo yan? Okay? Make sure na naka-on yan. Okay? Make sure na naka-on yan kasi importante yan. Ano? Use authentication app or text message or security. Bakit? Kasi importante po no, na naka-turn on yan para kasi pa-secure yung Facebook ninyo. Clear? Clear tayo dyan? Okay? So, ayan. Naka-on dapat. Okay? Pag naka-on na siya, let's proceed. Okay? Ang susunod natin gagawin is, ayan, magkaroon kayo ng confirmation sa mobile ninyo, text messages, and i-confirm ninyo siya. Why activate mobile number? Because Facebook will check your identity. So, make sure na naka-activate yung two-factor authentication po ninyo. Okay? So, let's go to Business Manager. So, business.facebook.com, pwede nyo yan, and then overview. Okay, so, pakita ko lang din sa inyo how it works. So, ayan. Ayan, ito po yung itsura ng Business Manager. Pwede kang mag-login dito or pwede kang mag-create ng account. Okay, so, halimbawa, login, pag nag-login ka, ayan, automatic na, naka-login. Okay? So, pwede kang mag-login. At ito yung makikita mo. Okay? Pwede ka ring mag-create ng accounts. Subukan natin yon. Okay? Pag nag-create, actually, kapag naka-login ka sa Facebook, automatic, naka-login ka rin dito sa iyong business manager. Okay? So, kung pupuntahan natin yung overview, business.facebook.com/overview, check ko lang. Okay? So, ayan, overview. Ito yung makikita. Ayan, o. So, pwede kang mag-create ng account. Ayan. So, create your business manager account. So, balik tayo muna dito. Okay? Ano ba yung business manager? Business manager, okay, para mas maintindihan ninyo, ayan, business manager will serve as a central hub where all your asset will be organized in and can share permission to partners. So, unang-una, step 1, create a Facebook Business Manager account. Paano po yon? Ayan po. Go to business.facebook.com and click the big blue Create Account button in the top right. Create account. Okay? Next natin dyan is fill up the details. Enter your business name, your name, and the business email address you want to use to manage your Facebook Business Manager account. Then click next. So, subukan natin yan, no? So, ayan. Halimbawa, your business ad account name, halimbawa is Extreme Success Philippines. Okay? Tapos your name, UN Velasco XSP. Ano yung business email nitong account? At nanghiram kasi tayo ng account eh. Anong business account nito, email? extremejuenv22@gmail.com. Ayan. So, submit natin yan. So, nakita ninyo, pag ganito, your advertising access is restricted, okay? So, make sure lang na kailangan ninyong gumamit ng totoong pangalan ninyo, okay? At syempre, kailangan ninyong mag-verify. Kasi kapag hindi kayo naka two-factor authentication, hindi naka-on yan, maaaring maging ganito yung mangyari sa inyo. Okay? Clear? So, ganon. Magsasubmit ka lang. After mo mag-submit, basically, ito yung makikita mo. Enter the business details. Okay? Enter your business details such as address, phone number, and website. You also need to specify whether you use this business manager account to promote your own business or to provide services to other businesses like an agency. Okay? And then when you finish, submit. Okay? So, ito na yung makikita ninyo dyan. Okay?
verify your business email to continue. Okay? So, yan na. Kailangan nyo nang i-verify yung inyong business email to continue. And then, after is, click the business settings. Ayan po, nasa picture naman. Okay? After nyong mag-click ng business settings, ito yung makita ninyo. Pages, add account, payment methods, and business info. Yung 4 po na yan, yan po yung ilan sa mga mahalagang bagay. Okay? Para ayusin nyo muna. So, ano yung susunod na gagawin? Payment method. Okay? So, tulad yan, Brian Nico Napdon Biz doesn't have any payment methods. Kailangan po ninyong mag-add. Okay? So, ganito magiging itsura niyan at pili lang po kayo, is it online banking or debit or credit card. Pwede nyo pong gawin is GCash. Basta po yung may mga card, your virtual card, pwede rin po yun. Okay? Meron po mga Tonic ata, pwede nyo gamitin yung Tonic. Virtual card po yun. ING, may virtual card din. GCash, may virtual card din. PayMaya, alam ko meron din. Basta yung meron pong 16-digit numbers, okay, the debit or credit card. Basta may Visa and Mastercard. Ngayon, pag gagamit po kayo ng credit card, baka hindi po inaalaw ng bangko ninyo na gamitin siya for online transaction. So, make sure tawagan nyo yung bangko ninyo. Usually, mga BPI, medyo stricto sila. Kailangan nyo silang tawagan na sasabihin mo, gagamitin mo for Facebook ads yung card mo. Okay? So, pag na-add mo na, ang susunod niyan is you add a Facebook page. So, mamay papakita ko rin po sa inyo yan. You add a Facebook page, and after nyong ma-add is you add an ad account. No? Pwede po kayong mag-add ng ad account. Okay? Kapag add kayo ng ad account, then make sure na i-add nyo siya. Okay? Paano yon? Ayan, no? Who will this ad account be used for? My business. Okay? Pwede kayong mag-create ng ad account for that business. Alright? So, ayan, katulad dito, pag nag-ad account ka, pwede kang pumili ng mga tao, no? Manage ad account. So, kung gusto mo na may ibang taong mag-a-add sa'yo, kailangan mong i-add yung account nila. Okay? Pag in-add mo sila, makaka-access sila sa account mo. So, make sure na trusted mo yung bibigyan mo ng access. Okay? So, ayan na. Ads Manager naman. Okay? Ads Manager, ang ibig sabihin ng Ads Manager, this is the Facebook tool that lets you create and manage your Facebook ads. You can view, make changes, and see results for all your Facebook campaigns, ad sets, and ads. With Ads Manager, you can create ad campaigns. With Ad Manager, you can use ad creation to design your ads in a step-by-step process. Okay? Now, yan yung Ads Manager. Kailangan magagamit natin to para gumawa tayo ng ads dito. Mamaya papakita ko yan sa inyo sa Facebook campaign natin. Campaign structure. Kailangan maintindihan nyo tong campaign structure na to. Ano ba to? Ito po yan. Ito po yung makikita nyo sa taas. Yan, no? Yung campaign, ad set, tsaka ads. Okay? 3 po yan. Ano pong ibig sabihin po niya, no? Pag sinabing campaign, yan po yung buong campaign ninyo. Okay? So, isa-isayin natin yan. Isa-isayin natin yan para mas maintindihan ninyo. Ito po siya. Ayan. Campaign, no? Gagawa muna kayo ng objective. Okay? Yan yung sasabihin yung campaign. Gusto ko, halimbawa, conversion ba? Messaging? Mamaya, i-discuss ko yan. Pero ganito yung itsura. Pag gagawa kayo ng ads, may Facebook campaign, may Facebook ad set, tsaka may ad. Hindi po yan networking na pairing bonus, ha? Ganito lang po talaga yon. So, una, magsiset ka ng campaign objective. So, ayan na yung magiging Facebook campaign mo. And then, Facebook ad set na siya. And then, yung ads. Pag sinabing Facebook campaign, okay? Pag sinabing Facebook campaign, ang ibig sabihin yan, ayan yung objective. Gusto mo ba ng maraming views? Gusto mo ba ng maraming message? Gusto mo ba maraming pupunta sa website mo? Yung Facebook ad set, yan naman yung mga target mo. Gusto kong ipakita yung ads ko sa mga OFW.
Gusto ko ipakita yung mga ads ko sa mga business owners. Gusto ko ipakita yung ads ko sa mga mahilig sa mga bag. Okay? Yung ad naman, yan yung pinaka-ads mo. Yan yung may headline, caption, merong creatives. Diyan yung pwede mga photo yan, pwedeng video yan. So, ads ang tawag doon. Okay? Para mas maintindihan niyo, campaign, ito yan. Pag objective, meron ito po yung makikita po ninyo, ha? Brand awareness, okay? Ibig sabihin, pinapa-aware mo yung patungkol sa brand mo. And reach, okay? Pag sinabing consideration naman, traffic, engagement, app installs, video views, lead generation, and messages. Okay? And pag conversion, may catalog sales, may store traffic. Pero ang pinaka magagamit nyo lang dyan, guys, is yung engagement. Ayan, engagement. Next is messages at saka conversion. Kapag may website ka or online store, conversion yung ginagamit. Pero pag nag-i-e-com ka or gusto mo ng maraming messages lang. Kung gusto mo ng maraming comment, engagement. Okay? Yan yung tatlong pinaka magagamit nyo talaga rito. Unless, isa kang influencer, gusto mo maraming manood, video views naman yon. Clear? Okay, kapag clear, let's proceed. Campaign objectives. Okay? Facebook. So, iba-iba. Unang-una, pwedeng traffic. Pag sinabing traffic, send more people to a destination on or off Facebook. Pag sinabing lead ads, is collect lead information from people interested in your business. Ibig sabihin, gusto mong kunin yung email nila, phone number nila. Conversion naman is get people to take valuable actions on your website or app, such as adding payment information or making a purchase. Okay? You can use the Facebook Pixel or app events to track measurable conversion. Pag video views naman, collect leads information from people interested in your business. Okay? Kapag messenger naman or messages, give your business and convenient way for people to get in touch. Scheduled appointment, ask question about your products and services, build personal connections with your customers, and more. So kami, ginagamit namin usually conversion, messenger, and messenger ads. Okay? So, ayan, ganito po yung itsura niyan. For example, ang pinili natin, messages. So, ganito rin po yung itsura sa Facebook ads mamaya. So, dito, mag-iisip ka, campaign, ad sets, at saka ad. Okay? Yan po yung makikita ninyo. Papangalanan nyo lang para hindi kayo malito. Okay? Ngayon, kapag messages, ayan, for example, first campaign, ang target mo si Chinkitan, tapos may video ka, ibig sabihin ng Chinkitan, yung mga followers ni Chinkitan. Gusto mo makita nila yung ad mo, mga follower ni Chinkitan. Yan po yung gagawin ninyo. Okay? Pag ad set level naman, dito na papasok yung interest, budget, and placement. Okay? Sino yung gusto mong i-target? Ano yung budget mo para dyan? At saan mo gustong ipakita? Pag sinabing placement, saan mo gustong ipakita? So, mamaya ipapakita rin natin yan, okay? Targeting. Targeting is sa ads level. Ganito po yan, okay? Cheat sheet to high converting Facebook ad creative. So, sa mga gumagawa ng Facebook ads creative, ganito po yan, okay? So, optimize for placement. Take advantage of larger image and longer copy on desktop news feed. So, ayan, nakikita nyo naman, no? Tapos, dito sa baba, ayan, short and sweet headline. Direct and to the point in under 5 words or less. So, dito, fig tart with almonds. Ayan, diba? So, direct to the point yan. Evidence of social proof. Okay? Kaya mahalaga na meron tayong PPE or post per engagement kasi dito makikita nila maraming comments, maraming likes, maraming views. Okay? Ito naman, itong learn more, action-oriented. Ibig sabihin yan yung CTA. Pag sinabing CTA, call to action. Uses a verb to hint at what you're going to get when you click.
Ayan, pwedeng learn more, send messages, or talk to me now, parang ganon, okay? Dito naman, yung image is yung visceral or communicative images. Kailangan bright colors jump out with realistic view of what this ad is selling. Okay? And dito naman sa bandang taas, okay, like page, strong value prop angle answers the nagging reasons why someone should click. Okay, so yan yung cheat sheet para pag gagawa kayo ng creatives, dapat ganyan, pag gagawa kayo ng ads. So, paano ba natin i-warm up, lalo na yung mga bago pa lang sa Facebook ad, no? Kailangan i-warm up nyo muna yung ads manager ninyo. So, ano yung mga i-prepare ninyo? Kailangan nyo ng video or image ads. Kailangan nyo ng mga ad copies. Pag sinabing ad copies, ito yung mga caption. Okay? And then, you can use targeting. Okay? Targeting kayo. So, messaging campaign tayo. So, ganito yung messaging campaign. Okay? May dalawang option yan.